Pinahirapan, ginutom at sinunog pa ang passport. Ilang yan sa mga pamamaltrato dinanas ng mga Pinoy na biktima ng human trafficking sa Myanmar. At isa po sa mga biktima sinaktan kahit buntis. Saksi, si JP Soriano. Mula Pilipinas, nag-chartered flight ang ilang Philippine officials papunta sa Thailand para sunduin ang mga Pilipinong ni-rescue mula sa mga scam hub sa Myanmar. Narito nga po ang DFA at OWA upang sunduin po ang mahigit 170 na Filipino na biktima ng human trafficking. Sila po yung pinakamalaking batch na mapapauwi ngayong taon. Dahil ipinuslit pa Myanmar, Thailand pa rin ang huling tatak nila sa passport at lumalabas sa record na overstaying na. Pero pinayagan silang umalis agad sakay ng sundong chartered flight. Kabilang sa kanila si Rose, hindi niya tunay na pangalan. Kwento niya sa akin, nirecruit silang mag-asawa sa pamamagitan ng isang messaging app para mag-call center agent sa Thailand. Sa Hong Kong muna siya inilipad noon, bago ilipad sa Bangkok, Thailand, at isakay sa bangka pa Myanmar. Tinorture po nila kami ng asawa ko dun sa isang room. Tapos no food intake po ng halos isang linggo po. Tuloy raw ang pananakit sa kanila kahit nang malaman pang buntis na si Rose. Tinutukan po ako ng barel. Kahit po nagmamakaawa na kami ng asawa ko, hindi po sila tumitinag. Talaga pong sinasaktan pa rin po nila kami. Kasama rin ang asawa nang i-recruit si Roy, di niya rin tunay na pangalan. Pero nang ibiyahe na sila papuntang Myanmar, pinaghiwalay silang mag-asawa. Paghiwalay po, nagulat po ako kasi hiwalay kami, nagulat po ako na doon. Kalauna nakita rin silang mag-asawa matapos silang ilang beses ibenta ng kanilang Chinese employer sa Myanmar. Para walang takas, sinunog ng Chinese boss ni Ron ang kanyang passport. Makaawa na po ako sa technique na paano makalabas kami. Hindi po ako ikinayagan. Ang ginawa po, binenta ulit kami po, binenta ako sa kabilang part po. Ibang part naman po. The only reason na umuwi sila ngayon is because nagsasara yung mga scam factories because the Thailanders shut off the kuryente and the internet. No? So, this is a trilateral cooperation nila with Thailand, Myanmar, and China. Ilang Pilipino pa ang nasa mga scam hub sa Myanmar, Cambodia at Laos. Pero tukoy na, lahat sila idinaan sa Thailand. Although we can go to Thailand na walang visa, it doesn't mean we can work in Thailand. So if they promise you jobs in Thailand, baka kung saan kayo dadalhin. Naiintindihan naman natin na talagang kailangan ng trabaho pero huwag na sa ganitong paraan. Pagbalik nila sa Pilipinas, hininga na sila ng mga sinumpaang pahayag para makasuhan ang kanilang recruiter. Tatanggap din sila ng tulong mula sa gobyerno. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Pinabulaanan ng PNP ang alegasyon ni Senator Bato de la Rosa na inalis kamakailan ng kanyang security escort sa Davao. Inalis na po yan noon pa pong January 13, pursuan nga po dito sa COMELEC resolution bilang pagsunod doon sa protocol pagdating po sa availment po ng security details. So hindi po totoo yung kumakalat na balita na ngayon lamang po yan inalis. And in fact, nakalimutan marahil banggitin ng ating kagalang-galang na senador na Ayon sa PNP, walang aprobadong Certificate of Authority o Exemption sa COMELEC ang dalawang security personnel ni De La Rosa. Diyan po sa Davao, kaya ito binawi. 4 lang daw ang nabigyan ng exemption na tatagal hanggang June 11, 2025. At kung susundin nga raw ang nakasad sa COMELEC Resolution 11067, 2 protective security personnel lang ang maximum na security detail na dapat ibigay ng PNP ngayong election period. Pero nakadepende raw yan sa magiging assessment ng COMELEC kung madadagdagan. Sabi naman ni Senate President Chis Escudero, handa ang Office of the Sergeant at Arms ng Senado na magbigay ng karagdagang proteksyon kay De La Rosa sakaling kakailanganin niya ito. Sumailalim na po sa inquest ang 6 na dayuhan at isang Pilipino na inaresto sa isang resort sa Subic Bay dahil sa umano'y paniniktik. Pinaiimbestigahan na rin ng Chinese corporation na umuupa sa resort. Saksi, si Oscar Oida. Iniharap sa media kanina ang 5 Chinese, isang Cambodian at isang Pinoy.
na naaresto ng NBI Cybercrime Division sa isang island resort sa Subic Bay nitong March 19. Nakuhanan sila ng mga gadget na may kuha sa mga US Naval vessel at iba pang barko sa lugar. At pinaniniwalaang nagsasagawa sila ng paniniktik. We recovered a piece of paper written in Chinese. And when translated, ito po, nakalagay po dito yung date, time, and yung barko na lumabas at pumasok po sa Subic Bay Port. Meron din umanong kuha sa mga joint activity ng ating armed forces. Meron pong mga resupply mission doon. Ito po yung mga surveillance photos na recover po natin. So makikita po natin meron pong mga kargamento po na tinatransport going inside po doon sa military base natin. Ang ikinababahala pa ng NBI, labas-masok sa bansa ang mga naaresto. This is very disturbing. This is getting very alarming to all of us. Nakikipag-ugnayan na ang NBI sa SBMA o Subic Bay Metropolitan Authority para imbestigahan ang Chinese corporation na umuupa ngayon sa island resort. And for the possible cancellation ng contract nitong Chinese corporation over this territory, dahil nga po itong territory na to, itong island na to may be exploited as a vantage point for ISR operations. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga foreign national. Ayon naman sa Pinoy na kasama nila. Driver lang. Ano ka naman ikaw ng driver nila? May ka doon. Gano'n ka nakatapos? Sumailalim na mga suspects sa inquest proceeding at naharap sa paglabag sa espionage law at iba pang reklamo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Inilabas ng social weather stations ang resulta ng kanilang pinakahuling voter preference survey para sa mga senador. Ating saksihan. Sa Social Weather Station Survey na komisyon ng Strat-Based Consultancy, 13 pangalan ang nasa listahan ng mga posibleng manalong senador sa eleksyon 2025. Ito ay sina Senator Bongo, Representative Erwin Tulfo, broadcaster na si Ben Tulfo, dating Senate President Tito Soto, incumbent Senators Lito Lapid, Ramon Bong Revilla at Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senator Bato de la Rosa, TV host na si Willie Revillame, Makati Mayor Abby Binay, dating Senador Manny Pacquiao at Congresswoman Camille Villar. Sa pamamagitan ng face-to-face interviews, tinanong ang 1,800 registered voters sa buong bansa kung sino ang iboboto nila sa pagkasenador kung gagawin na ang eleksyon noong panahon ng survey. Isinagawa ang survey noong March 15 hanggang 2025. Ang survey ay may margin of error na plus-minus 2.31%. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Paribagong panghaharas mula China ang naranasan ng mga barko ng Pilipinas habang namamahagi ng ayuda malapit sa Panatag Shoal. Lumala ang tensyon na mag-deploy pa ang China ng mga inflatable boat na isa-isang lumapit sa mga mangingisdang Pilipino para itaboy ang mga ito. Saksi, si June Veneracion. Habang naglalayag sa direksyon ng Panatag Shoal ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, Lunes ng umaga. Biglang nagpakita ang isang barkong pandigma ng China. May isa pa silang warship na wala sa video. At di nagtagal, isa-isa nang naglabasan ang 7 namang barko ng China Coast Guard. 3009, this is China Coast Guard, 5303, enter course and leave immediately. We will take strong action on you in accordance with the law. China Coast Guard 5303, this is PRP Dato Balinsosa, MMOV 3009. You must stay clear of our route. Over. Ang 4 na barko ng BFAR at 2 mula sa Philippine Coast Guard, tinapatan ng mas marami at naglalakihang barko ng China. Roger, monitor. Nagkaharangan sa layong 28 nautical miles patungong Panatag Shoal. Sakto maski papano, dahil dito sila makikipagkita sa mga Pilipinong mangingisda na bibigyan nila ng ayuda. Kahit takot, walang magawa. Siyempre, dito tayo nabubuhay sa pamilya natin. Habang namimigay ng krudo at iba pang ayuda, binasag ang katahimikan ng malakas na tunog ng sirena mula sa CCG vessel 5303. Bukod sa naglalakihang barko ng Coast Guard ng China, ay nag-deploy na rin sila ng mga inflatable boat
para makalapit ng husto sa mga mangingisdang Pilipino at maitaboy sila palayo ng Panatag Shoal. Lalo pang tumaas ang tensyon nang isa-isa ng lapitan ng mga inflatable boat ang mga mangingisdang Pinoy. Itinaboy ang mga mangingisdang Pinoy kahit pa nasa 120 nautical miles lang ang Panatag Shoal mula sa mainland Luzon. Pasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Habang ang China, mahigit 400 nautical miles ang layo. Ganito ang plugin lang, sir. Ang bubuli. Masakit talaga, sir. Kaya sa atin to, bakit nagkaganito? Reklamo ng mga mangingisdang Pinoy. Matagal na silang ginigipit at hindi pinapalapit ng China Coast Guard sa Panatag Shoal na kilalang mayaman na pangisdaan. Masakit sa amin dahil siyempre bawal na kami mangisda dito eh. Lugar namin to eh. Lugar natin to. Dapat tayo nagpapaalis sa kanila. Pagkatapos ng resupply mission, sinubukan pa ng BFAR na makapagsagawa ng maritime patrol para makalapit sa Panatag Shoal. Kaya kahit patakip silim hanggang dumilim, tuloy-tuloy pa rin ang pagbuntot at pagbantay ng China Coast Guard sa mga barko ng BFAR. Mag-aalas 7 na ng umaga, March 25, at ito wala pa ring tigil itong China Coast Guard Vessel 5303 sa pagdikit dito sa BRP Dato Balinsusa na aming sinasakyan. Sa kabila ng harassment na naman ng China, ang mga mangingisdang Pilipino ay naprotektahan because of the deployment of the Philippine Coast Guard and BFAR vessels. Nakatanggap sila ng fuel subsidy. So, I think this is a successful mission. dahil hindi nakalusot sa pagbabantay ng China, hindi na nagpumilit ang BFAR na makadikit sa Panatag Shoal. Pero babalik at babalik pa rin daw sila para ipakitang hindi sinusuko ng Pilipinas ang Panatag Shoal sa China. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyo, saksi. Ang Rodrigo Roa Duterte. Naisumite na ng Office of the Prosecutor sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ebidensya kaugnay ng kinakarap niyang kaso sa International Criminal Court. Sa eksklusibong panayam naman ng GMA Integrated News sa tagapagsalita ng ICC, ipinaliwanag niya ang tungkol sa interim release na planong hilingin ng kampo ni Duterte. Saksi, si Marie Zumali. Ang prioridad ngayon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang makakuha ng interim release o pansamantalang kalayaan mula sa International Criminal Court. Sa exclusive interview ng GMA Integrated News, sinabi ni ICC spokesperson Dr. Fadi El Abdallah na ang mekanismo ng interim release ay bilang pagrespeto sa prinsipyo ng presumption of innocence. Pero kapag ang isang suspect ay inaresto, may mga kailangang ipakita ang depensa. And that presumption of innocence means that the principle should be the freedom of the suspects and not their detention. When the judges issue an arrest warrant, that means that they believe that the arrest of this specific individual is necessary, either because he or she are still committing crimes, or because he or she would not appear before the court and cooperate with it if the court issued a summons to appear and not an arrest warrant, or because they believe that maybe without arresting this individual, they may be creating obstacles or threats to the proceedings, to the investigation, or to the witnesses. So they have to justify that. Sa proseso ng ICC, kapag pahaharapin ang isang suspect, pwedeng mag-issue ng summons o ng warrant of arrest. Pag summons ang pinalabas, naniniwala ang mga judges na kusang haharap sa kanila ang suspect. Kapag warrant of arrest ang in-issue, may pag-aalinlangan ng korte. An interim release can be requested if there is a possibility to put in place measures and conditions to ensure that if a person is released, none of that would happen, and that this person will be brought again before the court if the judges order so. And that means that there is a different set of conditions that needs to be checked. Ang mga kondisyong ito ang titignan daw ng korte kung masusunod. Sa nakaraang mga kaso, nilimitahan ang galaw ng nasasakdal, pinagbawalang makialam sa investigasyon, bawal kumausap ng mga testigo, at hindi siya maaaring gumawa ng public statements.
Sa kaso ni Duterte, ang gusto ng kanyang pamilya, pabalikin siya sa Pilipinas. Ang sabi ni Dr. Al Abdallah, mahalaga kung payag ba rito ang bansa kung saan pakakawala ng suspect na makipagtulungan ito at susundin ang mga kondisyon na kaakibat ng interim release. Does this country accept this release? If the court is ordering certain conditions and measures to be put in place to ensure that he will not be in contact with this or that he will not be threatening the investigation, that he will be brought again before the court when the judges order. Does the country accept these conditions and measures or not, and so on. So as a matter of general principle, there is all these conditions and questions need to be discussed before the judges, and then the judges will decide whether or not to grant an interim interim release with or without conditions, as I mentioned. Nasa kamay rin daw ng ICC judges kung saang bansa ibibigay ang kustudiya ng suspect. Now, as a matter of principle, the ICC can enter into general agreements for interim release or for other purposes with different states, but can also enter into ad hoc agreements with certain states for specific cases. Isa sa isyu ng kampo ni Duterte ang paraan ng kanyang pagkakaaresto. Ang malinaw, sabi ng ICC, paano man naaresto si Duterte, nasa ilalim na siya ngayon ng jurisdiksyon ng ICC. At ang mga umano'y krimen na nangyari at inirereklamo sa kanya ay naganap ng bahagi pa ang Pilipinas ng Rome Statute. So crimes allegedly committed during this period in Philippines were under the ICC jurisdiction and remain under the ICC jurisdiction. Samantala, sinabi ng ICC Office of the Prosecutor na na-disclose na sa defense team ng dating Pangulo ang ebidensya kaugnay sa kinakaharap niyang kasong murder as a crime against humanity. 181 items ang dinisclose ng prosekusyon noong March 21, alinsunod sa utos ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Nasa The Hague, Netherlands na mag-inang Hanilet Avancenia at Kitty Duterte para dalawin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpaabot sila ng pasasalamat sa lahat ng sumusuporta sa dating Pangulo. Ayon kay Kitty, mabuting kalusugan ang hiling niya para sa amang magdiriwang ng ika-80 kaarawan sa Biyernes, March 28. 47 araw bagong eleksyon 2025, patuloy sa pagsulong ng kanilang mga plataporma ang mga tumatakbo sa pagkasenador. At kabilang po dyan ang kanilang mga plano para sa kultura, kalusugan at agrikultura. Ating saksihan. Nangako magiging boses ng mga LGU sakaling mahalal si Abby Binay. Pagpapalawin ng termino ng barangay leaders ang isinusulong ni Senador Bong Revilla. Proteksyon sa maliliit na mangingisda ang pangako ni Bonifacio Bosita. Problema ng mga magsasaka ang inalam at naisutukan ni Alan Capuyan. Pagsulong sa musika, kultura at sining ang idini ni David De Angelo sa Bulacan. Si Angelo de Alban bumisita sa mga palengke sa Iligan City. Pagkamit ng abot-kayang pabahay ang tinalakay ni Leody de Guzman sa Baras, Rizal. Si Senador Bongo nananawagang ilapit ang serbisyong medikal sa mga komunidad. Si Ping Lacson nangakong tutulong na mapaunlad ang turismo sa Romblon. Agritourism naman ang isinusulong ni Senator Lito Lapid sa Bohol. Pagpapalakas ng oversight function ng Kongreso ang naistutukan ni Rodante Marcoleta. Pagpapataas sa kita ng mga magsasaka at mangingisda ang idinidiin ni Kiko Pangilinan. Pagpaparami ng trabaho sa kanayunan ang ipinananawagan ni Ariel Quirubin sa isang forum. Gender equality ang isinusulong ni Congresswoman Camille Villar sa Leyte. At dagdag pondo at scholarship para sa nursing students ang itinulak ni Bam Aquino. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Opisyal nang kumalas si Senadora Amy Marcos sa senatorial slate na ine-endorso ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng Senadora, may mga hakbang na ginawa ang administrasyon na salungat sa mga paninindigan at prinsipyo niya. Kaya hindi na niya magagawang mangampanya kasamang iba pang kasapi ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Mananatilian niya siyang independent.
Dagdag ni Senadora Marcos, sa mga susunod na araw niya babanggitin ang mga hakbang ng administrasyon na salungat sa kanilang prinsipyo. Ayon naman kay Alyansa Campaign Manager na Botas Representative Toby Tiangco, iragalang nila ang desisyon ni Senadora Marcos. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.